Our great Father God in heaven, as we have our Sunday school morning, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan na maintindihan po niyo salita. At ang banal na Espiritu po ang siya mauna sa amin. In His name we pray, our Lord and Savior. Amen. Yan, makaupo na po tayong lahat. At meron po tayong more than 25 minutes para po pag-usapan ng ating topic. Our lesson for today is about the Bible. So sa iba, no, lalo na yung mga tatagal ng mga Christian, parang paulit-ulit na yung lesson natin. Pero wala naman talaga tayong ibang pag-aaralan kundi yung salita ng Diyos. Pero yung about the Bible, ganun pa din ang pag-uusapan po natin. The Bible is from the Greek word biblios, na ang ibig pong sabihin ay collection of books. Collection ng mga sacred books. Ang Biblia po ay mayroong 66 na libro. Sa Old Testament, how many books? It's 39. And in the New Testament is 27. Testament, yung naman ibig sabihin ng testamento or tipan, means covenant or agreement. Kaya nga sa Tagalog, tipan, di ba? Or pakikipagsundo. So iba yung yung sa Old Testament, may lumang pakikipagkasundo, sa New Testament ay bagong pakikipagkasundo. O sa madaling salita, sa Old Testament, wala pa si Jesus Christ. Nag-aalay pa sila ng mga hayop, pero nung nandito na si Jesus Christ, siya na yung pinakahuling alay. Kaya hindi na kailangan mag-alay pa. He is the final and once and for all sacrifice. The Old Testament was written primarily in the Hebrew, saka portion of Daniel is in Aramaic, sapagkat nung sila ay na-captives sa Babylon, Babylonian captive, ang salita that time is Aramaic. Kaya yung Book of Daniel ay mayroong mga Aramaic na Hebrews na salita. Pero itong mga word na language na to, obsolete na, ibig sabihin hindi na ginagamit. The New Testament was written primarily in Greek. So, mula Matthew hanggang Revelation, Greek yan. Kasi, parang sa panahon natin ngayon, ang universal language, kahit saan ka magpunta, ang gagamitin ay English, di ba? Nung time nila Jesus Christ, anong time nila Apostle Pablo, nung nasulat ang New Testament, 1st century, Greek ang universal language. Kaya, mostly, naisulat ito sa Greek language. The Old Testament describes man's creation, the fall, and contains the record of God's preparation and prophecies of coming of the Savior, Jesus Christ. So, may maraming pagkakahati yung pag-aaral ng Biblia, lalo na sa Old Testament. Andiyan na yung 5 books of Moses, from Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, 5. And then, pagkatapos ng Pentateuch or ng 5 books of Moses, andyan na yung historical books. Magmumula sa Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, and then First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, and Esther. And then after ng historical books, andyan naman yung mga sulat, poetical books from Job, Psalms, Proverbs, Song of Solomon, and Ecclesiastes. So, 5 po. At sunod na pagkakahati ay yung major prophets. Ano yung mga major prophets? Sabihin nga natin, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. And then, pagkatapos na major prophets, andyan naman yung minor prophets, which is magsisimula kay ibang usapan na yun. Hindi na memorize. Pero titignan natin, para hindi tayo magkamali. Wala pala akong table of contents dito. Pero may kanta yan, mga kapatid eh. Kung gusto nyo makabisado yung books of the Bible, may kanta yan. Search nyo lang sa YouTube. Pwedeng in the tune of Little Little Star, or yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First Kings, Second Kings, First and Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel,
Pagkatapos ng Ezekiel, Daniel, Daniel, and then Hosea. Tingnan natin kung tama. Mabilis kasi yan eh. Daniel, Hosea, Joel, Obadiah. Yun. Tingnan natin ha. Ayan, Hosea, Joel, Amos, Obadiah. Micah, and then after Micah, I believe Nahum, Nahum, and then Habakkuk, Zephaniah, Haggai, and then Zechariah, and the last book is Malachi. Yun, na ano ko na. So, ano yun? Pagkatapos ng Daniel, Hosea, Joel, Amos, Joel, tapos Obadiah, Habakkuk, Haggai, Zephaniah, Zechariah, and the last book is Malachi. So, yan yung Old Testament. At napakahabang pag-aaral niyan. Sa Bible School, may tawag dyan sa pag-aaral ng Bible, ng books of the Bible from Genesis to Revelation. Ang tawag dyan ay Biblical Theology, where you study chapter by chapter. Yan po yung compose ng curriculum natin sa PBBTS. So, ibig sabihin, pag nakagraduate sila ng third year, walang book sa Bible ang hindi nila nadaanan. Tama ba, Sister Danica? So, kayo nasa Genesis, tapos na kayo ng Pentateuch, matatapos yun na historical books. Tapos next block, wisdom books naman. And then, after ng wisdom books, major prophets and then minor prophets. Malayo-layo pa. Ang natapos nyo pa lang Pentateuch, tsaka historical books, matatapos na. Sa New Testament naman, Gospel, tapos nyo na. Matthew, Mark, Luke, and John. Tapos Romans, hindi nyo pa Acts, tapos nyo na. Romans, hindi pa, no? Pauline Epistle, Prison Epistle, and then General Epistle, and then Revelation. So, mahaba-haba pa yung lalakbayin. Pero yan na yung iti-take nyo sa second year. So, sa Old Testament, dyan natin makikita yung creation, lalo na sa Pentateuch, kung yung origin din ng pagsisimula ng pamilya, gobyerno, kamatayan, kasalanan, lahat ng bagay. Nakatala sa Biblia, yung mga unang bagay. Ano yung first death or first murder in the Bible? Walang iba, si Cain nung pinatay niya si Abel. Sa New Testament, contains the account of Christ's birth, life, death, resurrection, return to heaven, and the teaching of Christ's followers as well the prophecies of the future. Kaya yung New Testament, so sa mga Bible student, dapat pag nakatapos kayo, alam niyo yung structure ng New Testament. Ulitin ko, Matthew hanggang John, life of Jesus, and then Acts, yung history, and then Pauline Epistle. Tapos sa Pauline Epistle, nakapalood doon yung Prison Epistle. Ano yung Prison Epistle? Philippians, Ephesians, Philemon, and then Colossians. So, 4 na Prison Epistle. And then, may mga sulat naman na yung mga apostol, mga disipulo ng Panginoon, na hindi si Apostol Pablo ang sumulat. Magmumula yan sa Hebrews, and then James, 1st and 2nd Peter, 1st, 2nd, 3rd John, tapos Jude, and then last yung Revelation. It's about the prophecy. Okay. Ang author ng Biblia ay walang iba kundi ang Diyos. Amen ba? So, pag sinabi ng karamihan na ang Biblia ay sinulat lang ng tao, natural kasi ito ay ginamit ng Diyos. Mababasa natin sa 2 Timothy 3:16. Karamihan sa atin, kabisado na to. Pero ano ba nilalahad nito? 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So yung all scripture, ang tinutukoy dyan, nung time ni Timothy, dahil hindi pa tapos ang New Testament, mula sa Old Testament hanggang sa mga sulat na nasulat na. Okay? Hanggat ang natapos ang Revelations.
Tignan nyo is given by inspiration. So, Greek word, theopneustos. Theo means God, nustos, ano yon? God breathed. So, salita ng Diyos. Breathe ng Diyos, hininga ng Diyos. Ibinigay sa atin. At pag binasa naman natin yung 2 Peter chapter 1 verse 20, again, sa iba, paulit-ulit na lang sa inyo yung topic na to. Pero kung paulit-ulit, dapat kabisado na natin, di ba? Verse number 20, sabi ng Bible, 2 Peter pala, knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Or, anong ibig sabihin ng private interpretation or private origin? Hindi nagsimula sa tao o konsepto ng tao ang Biblia. Ito ay galing sa Diyos. Yun po ang nilalahad niyan, ang ibig sabihin. The Bible has about 40 human writers who wrote during a period spanning 1,000. Parang sobra to, no? Alam ko 1,500 lang, pero nakalagay dito 1,600. Okay na din. 1,600 years. Ibig sabihin, 1/3 or almost 1/3 ng tinatagal ng mundo nasulat yung Biblia. Kasi gano'n lang ba katagal ang mundo? Huwag kayong maniniwala na ang mundo ay billion years na. Di totoo yun. Kapag sinasabi sa school natin, million years or billion years ang Earth, hindi totoo yun. Hindi din totoo na ang universe always existed. Scientifically, proven na yan sa science na ang universe ay may beginning. Ibig sabihin, hindi siya nag-exist all the time. Meron siyang simula. So, kaya nga na-formulate yung Big Bang Theory. So, kung merong simula, ang mundo, kailan? Hindi to million years. Nangyari ito nung ginawa ng Diyos ang lahat. Nung first day, God created the heaven and earth. So, heaven and then the earth, the expanse and the earth, and God said, let there be light, and there was light. So, mula noon hanggang ngayon, 6,000, ano na tayo? 6,023 years. So, 6023. Ulitin ko 6023. Mula kay Adan, mula nang nilikha ng Diyos ang lahat, hanggang kay Abraham, 2,000 years. Kay Abraham, papunta kay Jesus Christ, 2,000 years. Ilan na? 4,000. Mula kay Jesus Christ, hanggang ngayon, 2023. So, ilan na lahat in total? 6,023. So, ganun pa lang katagal ang mundo. Hindi 1,000 years. So, almost 1/3 ng tinagal ng mundo, tsaka nabuo yung Biblia, yung salita ng Diyos. Okay, nandiyan pa kayo? Hanggang ano lang tayo, 12:25. The Bible came to us through inspiration, yung binasa natin kanina. Anong ibig sabihin nun? Theopneustos. Theo, again, means God. Neustos, breath of God. Inspiration is the strong conscious in breathing in God into men, qualifying them to give utterance to truth. It is God speaking through men. Sabi ni William, hindi to William Evans, typographical, Sister Princess. William Evans to. William Evans. Nakalagay dito, William Evans. I-edit na lang natin. Sabi ni William Evans. So, ang Diyos, sino ba ang in-inspired ng Diyos? Yung taong sumusulat, saka yung kanyang isinulat. Ulitin natin. Yung taong sumulat ng Bible, saka yung sinusulat ng taong sumusulat ng Bible na ginamit ng Diyos. So, God inspired the writers and the writings. Kaya ang Biblia ay inspired. Ibig sabihin, galing sa Diyos, salita ng Diyos. Ano pa? Nung ang Biblia ay sinulat, ang Diyos ay iningatan ito. Anong ibig sabihin? Preserve. Di ba tayo, nagpe-preserve tayo?
Paano natin ang pagkain na preserve? Nilalagyan natin ng asin. Preservation. Yung iba, binuburo. Tapos nilalagyan ng mga kung anong-anong condiments. So, alam natin yung idea ng preservation para tumagal. Mula nung ang Biblia na kompleto ay nasulat, na-preserve siya, iningatan siya, kinip siya ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Hindi siya nasira. Though ito, pwede itong mabasa, pwede itong masira, pwede itong masunog, pero yung mismong salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, makinig kayong maigi, no? The text is beyond the media. Anong ibig sabihin nun? Ulitin ko the text or the actual words, which is the Word of God, is beyond, ibig sabihin, ito yung standard, pero beyond pa siya. The media. Ano yung media? Ang media, yung kaparaanan, or yung pinagagamitan. Ang media ay yung, sa anong material, or anong matter isinulat. Anong matter to? Ano to? Paper. Ano sa periodic table? Ang paper, ang mula sa tree. Hindi natin alam. Joke lang. Para kasi parang para makinig kayo, no? Paper. Ang media, paper. Yung source o yung pinagsulatan. Okay? Kapag isinulat mo naman to sa bato, ano ang media natin? Yung bato. Kapag nasa cellphone naman, pag nasa iPad, ang media ay yung electronic iPad. So, nagets na natin, ano ulit yung media? Pwedeng papel, pwedeng bato, pwedeng pader, pwedeng sa plastic, or kung saan. Kaso, mas convenient talaga sa papel. Dati, scroll, or yung tinatawag natin mga papyrus, sa balat ng hayop, isinusulat yung kanilang mga writings. Okay? So, buuin natin the text is beyond the media, or the Word of God is beyond the media. Ang salita ng Diyos is beyond kung ano yung ginamit na media. So, I will try to explain anong ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kapag kinukot mo yung salita ng Diyos yun, kahit hindi siya nasulat. Yung salita ng Diyos na nasa electronic, salita yun ng Diyos. Ang media yung electronic. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na, itong iPad, hindi naman Bible yan. iPad yan, oo. Pero, nandoon, ginamit siyang media para masulat, para mabasa natin yung salita ng Diyos. So, ibig bang sabihin, kapag ang salita ng Diyos, binabasa natin, hindi na siya salita ng Diyos kasi kinukot na lang natin siya o memorize na lang natin siya? Hindi. Babalik tayo dun sa phrase na the text is beyond the media. Can you say that together? Ready, go. The text is beyond the media. Kahit saan mo pa gamitin, salita ng Diyos yan. Eto, masisira to. Katagalan, pwedeng masunog yung bahay, bumaha, masisira. Pero again, may mga kopya pa. Or kung may taong nakaka-memorize ng Genesis to Revelation, pati ang mga kudlit, salita pa rin ng Diyos yun. Kahit silat mo sa kortina, salita yan ng Diyos kasi the text is beyond the media. Naunawa natin si Amen? Ganon piniserve ng salita ng Diyos ang kanyang salita. So dati nasulat sa bato, nasulat sa papyrus, nasulat sa mga scrolls, nasulat sa, and then eventually, napunta na sa papel. Tsaka alam nyo ba, ang chapter at yung verse sa Bible, hindi naman yan, nung sinulat ni Apostle Pablo o ng mga writer ng Bible, wala yung verse 1, verse 2, verse 3, verse number 4. Imaginin mo, para ka nagbabasa ng libro, ng isang papel, na puro paparagraph lang. Kaya nga guys, kung meron kayong pera, bumili kayo ng, lalo sa mga Bible student, bumili kayo ng Bible na hindi pa verse, paparagraph, para makikita nyo yung paragraph breaks na nagsasabi ng isang thoughts. Ako meron ako niyan sa bahay. Hindi ko lang nadala. So, sino ba naglagay ng mga chapter breaks? Sino ba ang naghati-hati? Walang chapter 1, chapter 2. Sino ba naglagay niyan? Ang naglagay niyan ay si Stephen Langton nung 15 or 14th century.
No, bago mag 16th century. Bakit? Kasi anong tawag natin dito? For convenience. Siya ay nagmamay-ari ng printing press at piniprint yung Bible para maganda yung pagkakahati. Okay? Binigyan ng chapter at ng verse. Tsaka imagine niyo kung walang verse and chapter sa Bible, pag magbubukas tayo ng salita ng Diyos, sasabihin, okay, open your Bible in the story of Job. Diba? Ang hirap nun. Hahanapin natin sa yung story ng Job. Siguro, mahihirapan tayo. Kaya yung mga title, yung mga verse, yung mga chapter breaks, kahit hindi sila, inilagay yan for convenience. Next, recognition. The acknowledgement and belief of God's people of the original manuscript as being divinely inspired. Okay? Ang tawag natin sa mga Bible student, anong tawag natin dun sa original manuscripts? Yung mismong pinagsulatan ng writer ng Bible, anong tawag doon? Naalala niyo pa? Hindi? Michelle, naalala mo pa? Simula sa letter A. Ang galing niyo, autographs. Kaso kulang ng S eh. Autographs. Yun yung original manuscript. Autographs ang tawag ng mga scholar. And then, the collection, the gathering of the original manuscript into canon called the Holy Scriptures. Ngayon, eto, papaliwanag ko lang yung canon. Siguro nag-gibberish na ako sa inyo, pero, bear with me lang. Pag sinabi natin canon, ano bang ibig sabihin nito? Kinanon ang Bible. Ano to? Binala sa kanyon o ano? Hindi. Isipin natin itong right hand ko, isa kayong place. Halimbawa, Binangonan. Tapos ito, Kainta. Tapos itong place na to, Antipolo. Pag sinabi natin na canon yung scripture, ano ibig sabihin nun? Nung time na ang mga writings, ang Biblia, di ba? Pag Sunday o pag kanilang pananambahan, again, hindi pa siya ganito noon. Genesis to Revelation, hindi pa yan ganyan noon. Halimbawa, sa inyo, anong lugar to? Kainta, ang kopya nyo ay yung sulat ni Pablo sa mga taga Corinto. Pero nasa amin naman yung sulat ni Pablo sa mga taga Roma. Pero nasa inyo naman yung sulat ni Mateo, Marcos, Lucas, at saka ni Juan. Ngayon, ang gagawin natin, sige, next Sunday, palitan naman yan. Tapos babasahin. Tapos habang binabasa, yung iba may mga kumokopya. Tapos, next palitan na naman. Tapos biglang pag mayroong papasok na ibang manuscript, kunyari, Gospel of Mary, babasahin. Parang hindi yan yung tinuro sa atin ni Jesus Christ sa ni Apostle, ng mga apostol ni Jesus Christ. Ay, hindi yan scripture. Hindi yan salita ng Diyos. Huwag natin ibigay sa mga taga-Kainta. Huwag natin ibigay sa kanila. So, hindi bibigay. Ibig sabihin, yung mga church nung unang panahon, nasa sala nila kung ano yung tamang manuscript or kung ano yung tamang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng oral traditions or kung ano yung narinig nila. The faith that once delivered unto the saints. Doon na papasok yung Jude 1:3. Jude verse number 3 na yung pananampalataya na naibigay sa mga santo, sa mga mananampalataya. Kapag meron nakabasa sila na laban or contradicting sa mga naituro sa kanila, sasabihin nila, ay hindi to salita ng Diyos, itapon natin yan. Yung mga Gospel of Thomas, Gospel of Matthew, Gospel of Mary, Gospel of Judas. So hindi na yan ipapasa sa ibang lugar ng mga simbahan. Hanggang na-recognize na ng mga church na ay, ito lang yung salita ng Diyos. Hanggang sa nabuo. Nagets natin? Kaya pagpasok ng 2nd century, after 100 years, nakompleto na yung Genesis to Revelation. Kaya bago dumating yung Roman Catholicism ng 333 AD, tapos na yung Bible kasi 1st century pa lang, bago pumasok yung 2nd century, tapos na yung Bible. Na-canonize na, or na-recognize na, na-collect na ito lang yung salita ng Diyos. Here comes, in 3rd century,
lumabas ang Roman Catholicism. Tapos, ang ginawa ng mga Roman Catholic historian, sinabi nila na yung Bible gawa ng Roman Catholic Church. Isa yung malaking kabulaanan. Kaya sa kanila, mas makapangyarihan ng Papa at ang simbahan kaysa sa Bible. Simbahan, Bible. Bakit? Kasi naman daw, ang Bible daw, ginawa lang ng simbahan. Mali yun ng Roman Catholic Church. Meron ng Bible bago umusbong ang Roman Catholicism. Next. Meron pa tayong isang minuto. The Bible was divided into chapters and verses. Ito na yung sinabi ko sa inyo. Ang pinakamahabang verse ay Esther 8 verse number 9. Shortest verse is John 11:35. Mali na naman ito to. 13:35. Dapat 11:35. Sorry, hindi ko din na check. And then, ang English version na King James, bago ito, meron pa tayong mga English versions. Alam nyo ba yon? Bago ang King James version ng 1611 na English, kasi, Inglaterra or England English or Elizabethan English ang gamit before, di ba? Nito. Pero bago ang King James version, meron pang mga English translation na. For example, Matthew's Bible, Coverdale Bible, Geneva Bible, saka Bishop Bible. Tapos yung, nakalimutan ko yung isa. Kasi yung Geneva Bible, sobrang famous niya. Kaya ang Roman Catholic Church, gumawa siya ng isa pang English version. I forgot the name of the version. Counterfeit ng Geneva version. Kaso ang Geneva version, maraming issue. Kaya si King James, ginamit siya ng Panginoon, gumawa ng authorized version. Kaya nakalagay na authorized. Ito yung authorized ng King, which is nasala, pinag-isipan, talagang yung mga master sa mga language, yung nag-translate from, tinatawag natin Textus Receptus, mula sa mga Greek manuscript, yun yung pinagbasihan nila, and then isinalin into English. Doon na yung King James. Pero bago ang King James, marami pa mga English translations. So, medyo nakakahilo yon, pero maniniwala tayo, sumatotal, ang Bible ay salita ng Diyos. Amen? Okay, tayo tumingin lahat at tayo ay manalangin. Sama na rin natin yung ating Sunday School offering. Father God in heaven, maraming salamat po sa napag-aralan po namin. That's your word. The Bible is your word. It is Theonostos. It is your breath. Ang salita niyo, Panginoon, ay hanggang ngayon, hawak po rin namin. Dalangin po namin na ito po ay aming mahalin, basahin at apply sa aming buhay. Bless us, Lord, as we worship you, and bless our Sunday School offering. Magamit po sa inyong mga dito sa simbahan. And all these things you ask in the most precious name of Lord Jesus Christ. Amen.